Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ang balita ngayon. Okay. Title: pagkatapos mong balahurain ang mga Duterte for the sake of unity. Umani ng reaksyon ang pahayag ng Malacanang na bukas umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pakikipagdialogo for the sake of unity, matapos itong punahin ng kilalang political strategist na si Malu Tikia. Ang naturang pahayag ay unang inilahad ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, na nagsabing bukas ang Pangulo sa anumang diskusyon maging sa Vice Presidente alang-alang sa pagkakaisa. Ayos. Ngunit mariing question ito ni Miss Malu Tikia. Sabi niya, what a crap. Pagkatapos nyong bastusin ang lahat, ngayon unity naman. Pagkatapos mong balahurain ang mga Duterte sake of unity. Ayon kay Tikia, mahirap umanong isulong ang tunay na pagkakaisa kung ang mga naging galaw at pahayag ng administrasyon ay taliwas sa mensahe ng respeto at reconciliation. Ang reaksyon ni Tikia ay sumasalamin sa patuloy ng init ng tensyon sa pagitan ng kampo ni Marcos at Duterte sa gitna ng mga isyong politikal at pambansang usapin. Okay. So, madali yung manawagan dialogo for the sake of unity. Matandaan ko just after midterm election. Tapos I think mayroong podcast interview ang presidente, si Kato Nying, nag-interview. Yun, nanawagan siya ng reconciliation with the Duterte. Tapos wala naman siyang hakbang na gagawin para mag-initiate ng reconciliation. Kasi kung reconciliation, dapat may steps to be taken. Ang idea ng Malacanang reconciliation na lagay mag-usap tayo. Tapos forgive and forget. Ganon na lang. Maalala ko tuloy mayroong kultura ng mga katutubo sa Mindanao, specifically yung Manubo, Higaunon sa Agusan and Agusan Sur, Agusan Norte. Nakasaksi ako yung reconciliation, yung may warring parties. Example, kami military, sila yung tribo. Nagkaroon noon 1995, mayroong misencounter, maraming nadamay na mga Manubo tribal people. May namatay, may nasugatan, gano'n. So, although hindi sinasadya ng military, kasi encounter nga, very fluid ang encounter, na nahuli sa crossfire ang mga Manubo tribal people. Inangkin ng aming commander yung kasalanan. At humingi siya ng tawad sa Manubo tribal people, kinausap niya ang tribal leader, at handa ang aming pinuno na gagawin ang lahat para lang maibalik yung relasyon ng army, yung aming brigade, 4th Infantry Brigade, at yung Manubo tribal people sa Agusan del Sur. So nag-usap-usap muna yung tribal people. They made a collective decision na yes, handa kaming makipag-reconcile, but we must undergo a process. Una, may restitution. Yung condition nila is although nga hindi na sinasadya, kailang dahil nasaktan yung Manubo,
lahat ng namatay may monetary, parang magbigay ng pera. Yung mga nasugatan, ganun din. Yung mga nasirang pananim. So, willing aming commander, yes. So, nagbayad kami. Yung aming brigade, nagbayad. Lahat ng demand ng Manobo tribal people, sinagot. Pumayag ang aming brigade commander. So nung nagkausap na yon, nagkaroon na ng ritual, tawag nila, if my memory serves me right, tampuda. So ritual nila ito. Nagkuha ng baboy, pinadugo, tapos may kandila, mayroong uway, yung ratan. Ito yung kandila, sinindian. So nung nagkapatawaran na ang party na hindi tutupad yung pagpapatawad, may tulad siya sa kandilang ito na mauupos siya sa kasamaan kung hindi siya talaga magpatawad. O yun, sabi ko, wow, ang gandang ilustrasyon. Kandila, sinindihan. Sabi ng tribal leader, mauupos kung kayong military hindi nyo susundin ang kasunduan, mauupos kayo, mawawala. Kami rin, Manobo tribal people, pag hindi kami tunay na magpatawad sa inyo, para kaming kandila na mauubos. Okay. Then next, yung uway. Okay? Pagkatapos yung kandila, uway naman, pinutol. Nung pinutol, ibig sabihin na naputol na yung hidwaan between the Manobo tribal people and the military. Yun, nagkaroon ng reconciliation. Kailang pumayag. Kung hindi pumayag yung aming commander na magbayad, lahat ng salitang masasama tinanggap niya, pinagalitan, whatsoever, nag-humble down yung aming brigade commander, ayun, nagkaroon ng reconciliation. O ngayon, for the sake of unity, reconciliation, anong pinaka-basic? Ibalik nyo si Tatay Digong. Ganun lang. Pag hindi nyo ibalik si Tatay Digong, in your dreams, walang reconciliation with the Dutertes. And of course, kaming mga DDS, habang nandun, naghihirap ang aming Tatay Digong sa The Hague, Netherlands, yung sakit ng kalooban namin, nandyan pa rin. Hindi makakalimutan ng mga DDS yung ginawa niyong pagpapakulong, pagkidnap kay Tatay Digong. Kaya, for the sake of unity, pakinggan nyo yung demand ng mga Duterte, ibalik nyo ang aming Tatay Digong. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo na malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income sa channel na ito pantulong po sa tribal people ng Bukidnon, Talanding tribe. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan.